Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Usapang realidad po muna tayo. Diretso na tayo kagad sa topic natin. Bakit nga ba karamihan ng tao dito sa Maynila ang ikli lang ng buhay ng iilan sa kanila? 40 years old, namamatay na o di kaya nagkakaroon ng malubhang sakit tulad ng high blood, diabetes, sakit sa baga, sakit sa atay, cancer, kidney failure, anxiety at marami pang iba. Ganito po kasi yan. Unang-una na dahilan sa nakikita ko dahil sa kinakain dito ng mga tao. Sigurado naman ako na hindi din naman nila ginusto ang magkasakit sila habang nagsusumikap sila para sa kanilang pamilya. Nasabi ko na ito sa previous na video. Unang-una, hindi din naman ako taga rito. Sa lugar na ito, isa lang akong sa mga milyon-milyong tao na nangangarap na maabot ang magandang buhay para sa pamilya. Halos 70% na tao na nandito sa Maynila, hindi po sila taga rito. Nanggagaling ito sa iba't ibang lugar at probinsya. Karamihan sa mga pumupunta dito, mga taong may mga pangarap, mga nagbabakasakali na dito nila makukuha ang kanilang mga pangarap. Pero sa kasamaang palad, marami sa atin ang nabigo. Yung iba umuwi na lang ng wala. Yung iba pinagpapatuloy ang pagsusumikap at nagbabakasakali. Masakit man isipin, pero nandito na kami, kaya pilit kaming lumaban sa buhay. Bit-bit ang aming mga pangarap. Bakit ko ba ibinahagi ang usaping ito? Balikan natin ang topic natin. Bakit nga ba ang ikli lang ng buhay sa mga iilang tao dito sa Maynila? Kapag ikay galing probinsya, gusto mong magtrabaho dito, unang-una na pagbabago na ma-encounter mo ay ang environment o ang klima. Sa probinsya kasi, napaka-presko ng hangin. Wala kang malalanghap na usok ng mga sasakyan. Kung meron man, di ganun kalala. Lalo na kung yung bahay nyo malayo naman sa bayan. Dito palang kabahan ka na. Oo, hindi mo naman maramdaman kaagad ito. Dahil yung katawan natin may sariling panlaban yan sa mga sakit. Dagdag pa riyan, yung ingay ng paligid mo. Dito, 24 oras, ingay na nakaka-stress, ingay ng mga naglalakihang sasakyan na hindi mo kinasinayan. Hindi naman ako naniniwala na pagdating mo dito sa Manila, kaya mo na kaagad magrenta ng subdivision. Para kahit papano'y hindi mo masyado ramdam ang mga ito. Hindi naman ako maniniwala na pagdating mo dito, makakabili ka kaagad ng sasakyan na may aircon na kahit papano'y hindi mo maranasan ang pakipagsiksikan sa mga jeep at sa mga pampublikong sasakyan. Pangalawa, yung kinakain namin dito. Simula nang dumating ako dito, mahal na talaga ang bilihin, lalo na ngayon. Ang ating kinakain ay ang pinakamahalagang parte na ginagawa natin sa ating buhay araw-araw. Kasi kung ano ang kinakain natin o pinapasok sa ating katawan, ay siyang magresulta sa ating malulusog na pangangatawan. Ngayon, dito nagka-problema ang karamihan dito sa Maynila. Except lang siguro nito, yung mga totoong mayayaman na nakatira dito. Karamihan kasi sa mga pumupunta dito sa Maynila, lalo na kung galing probinsya, sila yung mga taong gustong magtrabaho. Sila yung mga tao na may mga umasa sa kanila. Pagdating mo pa lang dito, habang naghahanap ka pa lang ng trabaho, makikilala mo na kagad ang salitang magtitipid. Sobrang nakakalungkot isipin. Pero yan talaga ang realidad dito. Kaya, ano na ngayon? Dahil nakilala mo na si magtitipid. Kailangan mo munang umiwas sa mga napakamahal dito na bilihin. Saan ka ngayon pupunta? Para makatipid, so doon tayo sa sardinas, noodles, mga frozen foods, itlog, at kung ano pang mga mas murang bilihin para makatipid. Hindi naman ibig sabihin na maramot ka kaya ka nagtitipid. Kailangan mo lang gawin ito para makasurvive ka. So sa pagkain mo pa lang, alam mo na hindi talaga maganda. Alam mo na magdudulot talaga na hindi mabuti sa iyong katawan. Pero hindi mo papansinin ito dahil alam mo, malakas ka pa at malusog ka pa pagdating dito. Kaya sabihin mo, okay lang yan. Di naman mararamdaman ka agad. Kaya ko ibinahagi ito dahil naranasan ko ito. Ang ganitong klaseng pagkain kasi, totoo talaga ito na nagbibigay ng sakit sa kidney dahil sa malat, cancer dahil sa mga frozen foods, at marami pang ibang sakit na makukuhang sakit sa mga pagkain na ito. At sigurado ako posibleng hindi ka pa maniniwala sa ngayon. Tapos nakapagtrabaho ka na, may sahod ka na, kumikita ka na, may kakayahan ka nang makabili ng mga pagkain. Dito naman papasok yung mahiligan mo na kumain ng mga fast food. Mga pagkain na makikita mo sa bangkita, mga klase-klaseng pritong pagkain.
na isa din na pinagmula ng napakaraming sakit. Pero okay lang yan, hindi mo ito papansinin sa ngayon. Dahil may pera ka na, afford mo na bumili ng karne. Isipin mo na naman, para makatipid, frozen meat na naman ang bibilin mo. Ay sigurado may dagdag na naman sa magiging sakit mo. Hindi ko kaya isa-isahin ang lahat ng dahilan ng pag-ikli ng buhay sa mga iilang tao dito sa Maynila. Pero ito sinasabi ko kasama na ito. Pangatlo, ang iyong tulog. Tulog ay isa sa pinaka-importante na bahagi ng ating buhay. Habang tayo'y natutulog, nagre-repair ang ating katawan. Ginagamot niya ng kusa ang mga napinsala sa loob ng ating katawan. Ngayon, dahil nandito ka na, dahil sa isang masipag na empleyado, may isasakripisyo mo ang iyong tulog. So ngayon, alam mo na kapag naisakripisyo mo na ang iyong tulog, may dagdag na naman na sakit mo. Hindi ko maisa-isa, pero napakaraming sakit ang pwedeng pumasok sa katawan natin kapag nagkulang na tayo sa tulog. Kung sanay ka sa inyo na matutulog ng 8 hanggang 10 oras dito sa Manila, medyo mahihirapan ka na makuha ito. Alam mo bakit? Kung ordinaryong empleyado ka, kailangan mong gumising ng maaga 4 na oras bago ang duty mo. Depende pa ito sa layo ng pinagtatrabahuan mo. Dahil sigurado ako na yung pagtatrabahuan mo, mas malayo yan sa pinagre-rentahan mo. Kung nandito ka na. Kung malapit lang, edi swerte mo. Dahil ang lugar ng Maynila, sobrang traffic dito. May kasabihan pa nga kami dito na kung nagmamadali ka, maglakad ka na lang. Ganyan ka-traffic dito. Ngayon, paglabas mo naman ng trabaho, o buong araw, siyempre pagod ka na. Tapos kailangan pa ng ilang oras pauwi ng bahay. Pagod ka na nga sa trabaho. Pagod ka pa sa pakipagsiksikan sa mga pampublikong sasakyan. Lahat ng yan ay mararanasan mo dito. Pagdating mo sa bahay, dahil pagod ka na nga, bibili ka na lang ng fast food. Dahil no choice ka para makakain ka agad at makapagpahinga. Yan ang araw-araw na rotasyon ng buhay mo dito. Kaya 5 hanggang 10 taon mo dito sa Manila kung malas-malasin ka at hindi ka nakaalis sa kalagayan at rotasyon ng buhay mo dito. 2 lang mapupuntahan mo. Uuwi ka sa probinsya mo na may sakit o diretso ka na sa sementeryo. Ito ang realidad dito. Kaya sabi ko sa huling video ko, kung may paraan ka pa dyan sa probinsya mo o kung taga saan ka man, mas mabuting dyan ka na lang. Dahil ang pagyaman o ang pag-abot ng pangarap, hindi yan namimili ng lugar. Kung tulad ka rin sa akin na dito talaga dinala ng panahon sa Maynila, masasabi mo rin na wala ka nang magagawa. Ang advantage mo lang, may nakapagsabi na sa inyo na ganito ang buhay namin dito. Ang importante, nakapaghanda ka. Maraming salamat at sana tulungan nyo akong ikalat ang mahalagang impormasyon na ito. Paalam.